Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. This is another reading, another general love reading for the collective. So, this is you and your person's reading. So, titignan natin. I'm going to pull oracle cards and titignan natin ano yung kwento ninyong dalawa. Kung sino man maka-resonate nito. So, take note guys, hindi lahat maka-resonate sa reading na to, okay? Takes what resonates and leave the rest. And this is a vice versa. So, kung saan kayo naka-resonate, if doon kayo naka-resonate, tama ba? If saan kayo naka-resonate, then doon kayo naka-resonate. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, anyway, this is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be yours. So, I'm going to pull an oracle card. This is the Heart's Hidden Secret Oracle card. Dito sa part mo, and dito sa part ng person mo. Okay? So, let's see. What is your heart's hidden secret? So, your heart's hidden secrets. Conflict, clashing, differences. Wait lang. Yun, para walang ingay. So, conflict, clashing, differences, incompatibility. So, dito naman sa person mo. What is your person's heart's hidden secret? Bitterness, resentment, anger, hurtful words. May away sa inyo dito ang dalawa. Nagtatapunan kayo dito ng masasakit na salita. And because of the hindi kayo nagkakaintindihan, merong incompatibility talaga sa inyo pagdating sa ugali, personality din. And parang andito sa point na masakit siya magsalita. Kaya nga dito sa part mo, nagka-clash ka. So, I'm going to pull another oracle card. This is an Angel Romance oracle card. This is for the both of you na. Make the effort. See. Great love is worth taking the step you're guided to take. So, make the effort daw. This is for the both of you. Saan ko balagay ito? Dito na lang. Anyway. Let's see first. What is happening sa inyo ngayon? Bakit ito yung mga lumalabas? Resentment, anger, hurtful words. What is happening? Hindi kayo nagkakaunawaan na dalawa. The Tower card, nag-aaway kayo dalawa dito. And clarities. I can see here clarities. Itong person mo, masakit talaga to siya magsalita. May nakikita ko sa kanya ditong fire sign. And nasa point talaga kayo ngayon na medyo ayaw mo siyang kausapin, disappointed ka sa kanya, hindi kayo nagkakaunawaan na dalawa, hindi mo na-appreciate yung relationship ninyo ngayon, and parang feeling mo you just really want to heal from this connection. Kasi dahan-dahan kayo nawawasak nito dahil sa away na meron kayong dalawa. Nag-aaway kayong dalawa. Tapos, pag nag-aaway kayong dalawa, siya naman, parang sa kanya baliwala rin. Kung baga, nag-aaway kayo na masakit yung nasasabi niya sa'yo, nasasaktan ka. Tapos, maya-maya para sa kanya, wala lang yun. Parang ganun. I can sense also Leo there, here.
Kasi alam mo siya, mahal ka naman niya. May ugali lang talaga siya na ganito siya. Pag nag-aaway kayo, masakit yung nabibitawan niyang salita. Tapos maya-maya wala na yun sa kanya. Kaya lang sa'yo, hindi mo siya nakakalimutan. Nasasaktan ka dito. So, parang feeling mo kasi, feeling mo na parang, feeling ko may ano dito mayroon kayong involved na other person na nai-involve dito. Yet, parang, imbes na siya yung may kasalanan, parang lumalabas tuloy na dahil sa'yo, bakit nangyayari to sa inyong dalawa. Dahil sa'yo, bakit nangyayaring nagkakaroon siya ng iba, could be dahil sa siguro palaging pag-aaway, palaging di nagkakaintindihan, kaya na atupag niya sa iba yung attention niya. Parang siya kasi yung tao na hindi siya marunong na matalo sa laban. Kumbaga, in every conflict na meron kayong dalawa, pag-aaway, gusto niya, meron din talaga siyang na-explain. Hindi niya binababa yung sarili niya in a way na, sorry, okay, kasalanan ko, patawarin mo na ako, hindi ko na ulitin yun. Hindi siya ganon. Siya yung parang in every arguments, meron din talaga siyang reason. Bakit? And there's a possibility, imbis na siya na yung nagkasala, parang natatapon pa sa yung sisi. So, this could be a vice versa, okay? And, let's see. Ano ba yung nararamdaman mo ngayon sa sitwasyon na meron kayo? Wait, ang dami. Ano yung nararamdaman mo ngayon sa sitwasyon na meron kayo? Ang lungkot mo dito. See, nasa point ka ngayon na parang, alam mo yung kailangan mo pang patunayan kung ano yung karapatan mo dito sa person na to. Parang kailangan mong ipaglaban pa yung sarili mo to prove yourself kung sino ka sa relationship nito. Na parang yung relationship ninyong dalawa dito, sobrang lungkot. Meron ka ng feeling dito that you just really wanted to walk away emotionally na from this. You wanted to decide na talaga na, kumbaga, nagpaplano ka na talaga dito na umalis. Kasi nakakaramdam ka na ng differences sa inyong dalawa dito. And wala na ding effort to. Itong relasyon ninyo parang rare na lang yung effort. Minsan parang sobrang nagbago. Simula siguro nung nagka-issue kayo, marami ng pagbabago and lagi na kayo nagkakaroon ng conflict. Lagi na lang kayong hindi nagkakaintindihan. Konting problema, nag-aaway kayo. Away bati. And imbis na ayusin niya to, lalo pa siyang baga, nagagalit sa pagtatampo mo, nagagalit sa reklamo mo, imbis na what do you call this, lambingin ka niya, lalo pa siyang, kumbaga, tinutulugan niya lang yung problema ninyo, lalo pa siyang parang nagagalit sa mga imbis lambingin ka na lang niya, nahatong na lang kayo sa away, parang ganun. So, hindi naman to sabihin na everyday nangyayari to, pero most of the time, pag may natatanong ka, siguro, pag yung tanong mo medyo, napapansin niya, pero parang
papupunta naman to sa away, papupunta na naman to sa may gustong malaman. So, painuunahan ka na siguro niyang awayin, dyan ka na naman, ganyan-ganyan. So, naantong kayo sa away talaga. Dito ka napapagod. Dito ka napapagod. Parang nagpaplano ka na dito magdesisyon. See? Napapagod ka na talaga sa away ninyo. The Five of Swords. Parang you just really wanted to surrender the fight and just walk away. You felt talaga, you love this person so much, but you felt parang ginagawa ka ng tanga ng taong ito. So, ano naman yung nararamdaman ng person mo towards you? Nararamdaman ng person mo towards you. Para sa kanya naman, ang nararamdaman niya dito, yun na nga yung sabi ko kanina, sa kanya, parang personality niya talaga to. Etong ganito siya. So, may sabi ko baka may fire sign to sa chart niya. Or baka Capricorn or something. Pero malakas yung fire sign talaga dito sa chart ng person na to. Ganito talaga siya. Kumbaga, masakit talaga siya magsalita. And mainitin din yung ulo niya. And I can see here na para sa kanya nakikita niya naman yung compatibility sa inyong dalawa. Though hindi mo nakikita yun sa'yo. Para sa kanya nakikita niya yun. Tsaka para sa kanya, you're still in love with each other. Matagal na kayo, dami nyo ng pinagdaanan siguro. So, nasa point na, para sa kanya, it's really like a normal relationship. Kung nag-aaway kayong dalawa, it's really like feeling niya, this is a normal fight na pagdating sa relationship. But then, may feelings din naman siya dito na somehow, nag-iisip na din siya dito ng, siguro sa mga nangyayari na din sa inyo, na parang nagkakaroon na din siya ng other options dito pagdating sa decision. Could be meron siyang feeling na kain ano ba yung decision ko, or sabihin na natin kung sino ba yung pipiliin ko, parang ganun. Meron na din siya, nakakaramdam na din siya dito ng parang mahal ka naman niya, pero minsan nakakaramdam na din siya ng parang may changes na din sa relationship ninyo. Pero mahal ka ng person na to. Sabi ko nga, etong nangyayari na to, hindi talaga kayo compatible pagdating sa personality. Kayo nagkakaintindihan. Sa totoo lang minsan, itong person na to, minsan di siya nakakatulog sa gabi nga thinking about na, alam niya siguro siya mismo sa sarili niya, alam niya na mali siya. Alam niya na may nagawa talaga siya. Kasi feeling ko nga minsan, naiipit nga siya sa sitwasyon eh. So parang alam niya na mali siya. Kaya lang, syempre may pride and ego siya. So, instead of mag-sorry siya, instead of magpakumbaba siya, lalong umiinit yung ulo niya, lalong nasisisi ka tuloy sa mga nangyayari, which is, it's very wrong. Parang lumalabas na parang wala na ding respeto yun. So, I can see also here Gemini, okay? Dito sa part mo, focus ka talaga sa relationship ninyo. Mahal mo kasi din talaga siya. Alam mo, mahal nyo naman yung isa't isa. It's just that hindi lang kayo compatible talaga pagdating sa personality. Ang feeling ko dito sa kanya, may red flag talaga siya pagdating sa personality niya. Tsaka hindi mo, kumbaga, hindi mo nakukuha yung gusto mo sa kanya. Kumbaga, meron kang gusto sa isang relasyon. But then, hindi mo nakukuha to sa relasyon ninyo. Kahit pa sabihin natin na tumagal na kayo or tumatagal na kayo, parang lalong nagiging worse yung situation. And parang feeling ko dito sa part mo, gusto mo na might be madiscipline siya, matuto siya, gawin niya kahit pa paano yung gusto mong mangyari. But then, ang lumalabas is, wala, matigas kasi yung ulo niya eh.
So, any plan from this person towards you? Ano yung plano ng person na to towards you? Plano ni person mo towards you. Well, however, etong person na to, nakikita niya naman talaga sa'yo yung worth mo as a woman. Para sa kanya, you are a wife material. Gaya ng sabi ko, yung personality niya is personality niya. Masakit talaga siya magsalita. May anger, din siya, issue. Pikon siya, kumbaga. And, yun yung hindi mo talaga nagugustuhan sa kanya. Pero sa totoo lang, para sa kanya, you are a wife material person. Worth it ka para sa kanya. And, may plano talaga siya dito na, of course, to save your relationship. May mga pagkakamali talaga siyang ginagawa sa'yo. And, however, may plano siya dito na, to choose you over someone else. Kasi may cheating din dito na nangyayari sa inyo. And parang may plano siya dito din na parang feeling ko umalis. Okay? May plano din siyang umalis doon sa other person na yon para mag-focus sa relationship ninyo. Kasi totoong meron. Kumbaga, may clarity sa'yo dito na meron. It's just that hindi lang siya nagpapatalo sa sitwasyon, gaya ng sabi ko kanina, na instead na magpakumbaba siya at mag-sorry siya at hindi niya nang uulitin, lalo pang lumalabas na dahil sa'yo, kaya niya nagawa yun. Dahil sa siguro reklamo mo, away ninyo, dahil ganito yung sitwasyon natin. Pero hindi naman siya bumibitaw sa'yo. Para sa kanya, it's just a normal fight. May plano naman siyang iwan yun para sa'yo at makapag-focus na din sa relationship ninyong dalawa. Nagkakaroon naman sa kanya dito ng realization na din sa mga nangyayari sa totoo lang. Sa totoo lang, when we focus on the emotion of this person, nagkakaroon talaga dito sa kanya ng pagsisisi, however, lungkot, sa mga nangyayari din sa inyo. Alam niya nasasaktan ka. Alam niya yun. Siguro dala ng kanyang anger issue, pikon, yun yung nalalabas niya sa'yo. Tsaka isa pa, matagal na kayong dalawa, kasanay na din siya sa'yo, parang ganun. So ikaw naman, ano yung plano mo dito sa relationship na meron kayo? Gusto mo talaga din na magkatuluyan kayong dalawa. Magkaroon kayo ng future together, to build a family, ganon. Mahal mo din talaga itong person na to. And gusto mo sana nga na mag-progress pa yung relationship ninyo. Magkaroon pa ng future and gusto mo din na ipaglaban or maging responsible ka na this time as a person, as a boyfriend ba sa kanya, sa partner. Gusto mo na makikita mo sa kanya na kahit ganun ka man, sabihin na natin iniintindi mo yung ugali niya, pero gusto niya makita sa'yo yung effort. Kasi nga dito, make the effort, diba? The great love worth taking in this step you're guided to. Ano ba to? Great love is worth taking the step you're guided to take. So, make the effort. And, yun na yung gusto niya makita sa'yo. Na maging responsible ka, maipakita mo na willing ka na ipaglaban itong pagsasama ninyo. Kasi, sa totoo lang, nasa point ka na nga talaga na pagod ka na sa pag-aaway ninyong dalawa. Pagod ka na and gusto mo talaga makita yung pagbabago sa kanya. Gusto mo talaga makita na magbago siya, na siya mismo ang kumbaga lalapit sa'yo at magsabi na ayusin na natin to. Siya mismo lalapit sa'yo at magsasabi na maglalakas loob, kumbaga, na isipin na natin yung future natin dalawa. Into na natin to mga issue na to. So, yun lang naman yung plano mo, yun yung hinihintay mo. Kasi gusto mo talaga na kayo yung magkatuluyan na dalawa. So, may tinatago ba siya sa'yo? May tinatago pa ba siya sa'yo?
So, I can see Capricorn sign, as I said earlier. Or you might also be a Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus. I can see Aquarius sign. Ano yung tinatago niya sa'yo? Yun nga. Naligaw talaga siya ng iba. Nagkaroon talaga siya ng iba. Nag-offer talaga siya dito ng iba. While kayo pa. Kayo pa naman talaga. Wala naman ako nakita hiwalayan dito. Tinago niya to sa'yo. Pero hiwalay na sila nito. Hiwalay na sila. So, parang, kasi mas pinili ka niya. Mas ikaw yung mahal niya. Mas mahal ka niya. Kumaga, siguro nasa point siya na hindi lang siya showy na tao. Yung parang sabihin na, sige, parang ayusin na natin to. Iwan ko na siya. Kalimutan natin yung mga ganyan. Hindi siya gano'n na tao. Parang siya mismo, parang secretly gumagalaw na lang siya. Kumbaga, naiintindihan niya na lang yung emotion mo, yung reklamo mo, yung pain mo, yung tiredness mo, at gumagawa lang siya ng hindi mo nalalaman. Sa totoo lang, iniwan niya na to. And kasi gusto niya na nga magpatuloy. Wala na silang dalawa. But then somehow, even na wala na silang dalawa, nagkakaroon pa din sila ng communication nitong person na to. But then, yung person mo kasi dito, kahit sabihin na natin na yung other person na yun is nagtatry na mag-move forward, nagkakaroon pa din sila ng communication nito. Malabo na sila. Wala na sila. Wala na sila nito. But then, nakikita ko dito, parang go with the flow din yung other person dito. Parang hindi siya yung tao na sobrang gusto, like same as you, na gusto magkaroon ng future with this person. Parang andun lang siya sa point na hiwalay sila. Tapos, pag mag-uusap sila, mag-uusap lang din sila. Then, meron kasi ako nakikita ditong parang intimacy sa kanilang dalawa. Whether LDR to or non-LDR, itong connection nila, meron ako nakikitang intimacy sa kanila. You know what I mean. So, pero willing siya mag-move forward towards with you na. Kasi parang kung pipiliin at pipiliin, ikaw talaga yung gusto niyang pipiliin. So, ikaw, anything na nangyayari na hindi mo sinasabi sa person na to, sa totoo lang, sa person ito dito, sa part na to, nakakaramdam ka ata ng unfair sa sitwasyon. Parang ang unfair niya naman. Parang, bakit ganito? Bakit parang sinasaktan niya ako? Bakit parang ako pa'y nasisisi sa sitwasyon? Hindi mo na lang to sinasabi siguro sa kanya para hindi nalalala yung problema ninyong dalawa. Kumbaga, nagpapakita ka lang na, kumbaga, pag sabi niya na okay na kayo, like, pag nag-uusap na kayo. Sometimes kasi itong person na to, ang problema dito sa kanya is every time na mag-aaway kayo, magkakaroon kayo ng issue dalawa. Kumbaga, nag-uusap na lang kayo nang hindi niya napag-uusapan yung issue. Kumbaga, bigla na lang kayong okay na lang. And parang on your part din, parang meron na din fear sa'yo dito na pag-usapan pa, kasi baka mag-aaway na naman. So kumbaga, pag once na okay na kayo, kakausapin ka na niya, or sasabihin niya na sa'yo na sorry, ganyan, okay na tayo. Kumbaga, di ba kailangan sa pagdating sa problema sa relasyon, kailangan, however, magkakaroon kayo ng heart-to-heart conversation about the situation, the specific issue na meron kayo, pag-usapan at tatapusin. Dito sa inyo, dalawa, wala ako nakikita dito. Sadyang mag-uusap na lang kayo. Example, nag-away kayo ngayong gabi. Ngayong gabi, nag-away kayo about
about this third party, selos, ganyan, away kayo, masakit na salita na bibitawan, away kayo, di matulog kayo. Then, kinabukasan, magtatampo ka sa kanya. Sa kanya wala na yun, kakausapin ka na niya. Then, of course, kakausapin ka niya, lambingin ka niya, ng ganun-ganun, then okay na kayo. So, yung issue ninyo, hindi na-resolve, nagpapatong siya. Kaya, nandito nga sa point, dito, on your part, na hindi, kumbaga nagiging brave ka lang talaga na okay ka lang, pero hindi ka okay. Parang every time na nagiging okay na lang kayo sa sitwasyon ninyo pag after fight, parang nang nararamdaman ko sa inyo dito, karmic connection. Karmic yung meron sa inyo dito. Alam niyo yung karmic? Hindi siya karmic yung about third party. Wala akong nakita. Kayo talaga mag-on kayo nito. But then, ang nakikita ko sa inyo, somehow, away-bate. Then, nagme-make up kayo, might be through, making love, or something na, through lambingan, tapos wala, yung issue, hindi na ako close. And, kaya nga dito sa tinatago mo sa kanya, tinatago mo na lang sa kanya yung totoong nararamdaman mo. Yung totoong pain and tiredness. Doon sa kanya napansin niya yun sa'yo. Napansin niya talaga yun. Hindi naman mapakaila yun. Nakikita niya yun sa'yo. Though, hindi mo nasasabi na lang sa kanya yun. Para hindi na lang kayo mag-away dalawa. Hindi ko na lang sasabihin. Kung naglalakas loob ka na lang dito, okay na tayo, ganyan. Pero sobrang ramdam mo dito, sobrang ang unfair niya. And you are very disappointed talaga sa kanya. Very disappointed ka. Because you just really want talaga sana na, kumbaga, nalobat ako. You just really want sana that this person, na just to prove you, na to be there for you, to be matured enough to focus on your goals together, your plans together in the future, to be someone, magkaroon ng disiplina pagdating sa sarili. Hindi magiging, sabihin natin na sometimes masakit na magsalita. And also, gusto mo din talaga, kung LDR man kayo nito, gusto mo talaga na magkita kayo or magkita kayo ulit. Magkaroon kayo ng celebration, magkaroon kayo ng closeness, mabalik yung closeness niyo gaya ng dati. And kasi meron ka dito talagang feeling of sadness. Hindi mo lang nasasabi yun sa kanya. Meron ka ditong feeling of sadness talaga. Somehow, minsan naiisip mo na nagsisisi ka kung bakit ka pumasok sa relasyon ninyo. Pero dahil mahal mo siya, nagtitiis ka. So, let's see about ano yung possible na pwedeng mangyari sa relationship na meron kayo nito. See, itong person na to, still hindi siya aalis sa'yo. Alam mo, itong reading na to, wala akong nakitang hiwalayan. Hindi ko naman masasabi na forever kayong dalawa. Like kayo na yung diba? Madami pang pwede mangyari. Pero, madami akong nakikitang reading, like sa reading ko na naghiwalay, nagkabalikan. Pero ito, in a relationship, may problema lang talaga. Your person will still be there. Nandyan pa din siya. Hindi ka niya bibitawan. Pero aabot sa point na medyo, I don't know, might be feeling ko ikaw. Ikaw yung magbibigay sa kanya ng silent treatment. Magbibigay ka sa kanya ng silent treatment. Kasi pagod ka na talaga dito. And magbibigay ka sa kanya ng silent treatment. And this person also will going to come back to you. Kumbaga, hindi niya hintayin na babalik ka. Hindi niya kakayanin na hindi kayo mag-uusap dalawa. So, magsisisi to siya sa ginagawa niya sa'yo. Sa mga nasabi niya sa'yo. Feeling ko before kayo magkaroon ng silent treatment, magkakaroon kayo nito ng arguments. See? Mapapagod ka talaga dito.
And dito siguro na after nun, lalayo ka. Hindi mo siya kakausapin. Walang breakup. Hindi mo lang siya talaga kakausapin. And dito niya marirealize. Magsisisi siya sa ginagawa niya talaga sa'yo. And then, babalik siya sa'yo. Kumbaga, hindi naman babalik. Kasi wala nang hiwalayan. Kumbaga, gagawa siya ng action talaga na ayusin yun sa'yo. Mag-offer sa'yo ng victory. Or, mag-offer sa'yo ng new beginning. And dito na siya medyo marirealize niya na may mali talaga siya. Doon nare-realize niya naman na dito pa lang. Pero nung time na umalis ka dito or aalis ka dito, dito niya marirealize na hindi talaga tama yung ginagawa ko. And dito niya talaga ipoprove din sa'yo na siguro dito niya nasasabihin sa'yo na huwag kang mawala. Alam mo, ikaw yung gusto kong pakasalan. Ikaw yung gusto kong makasama sa buhay. Parang ganon. So, itong person na to, gagawa siya ng action towards you. Hindi ikaw yung babalik sa kanya. O hindi ikaw yung magpaparamdam ulit. Siya yung talagang hahabol sa'yo na ayusin natin to. Huwag ganito. Hindi ko kaya tong ganito tayo. Okay. So, I'm going to pull an oracle card. For the last message. Love message. So, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. So, yun na nga yun. Merong talagang personality. Yung pagdating sa personality, as I said, I don't know kung naalam nyo na to, nasabi ko na kasi to sa aking page and TikTok, na our sun sign is our sketch, okay, of the sketch of our personality. Ito yung ating core na to, sa atin na to, hindi na to mababago. Personality na talaga natin to. And you really want this person to change his personality the way who he is. Hindi na yung mababago sa kanya. Kaya niyong pakalmahin. Pwede mo siyang pakalmahin through that. Pero hindi yung magbabago sa kanya. So, kailangan i-blend ninyo yung dalawang personality na pareho kayo para magkaintindihan kayo. Which is, kailangan na mag-usap kayo. Kung ganito ako minsan, pasensya na ha. Dapat intindihin mo ako. Kung minsan nagkagalit ako, alam mo na, kilala mo ako. Matagal-tagal na tayo. So, parang ganun mga bagay na kung sakali man dumating sa point. Kasi, na-experience ko to with my partner. We are opposite signs, Libra and Aries. So, very opposite. So, madami kami pagkakaiba. But then, I always explain myself na kung ganito ako, pag minsan wala ako sa mood, or pag minsan na inaaway kita, intindihin mo ako kasi ganyan. So, alam niya kung ano yung, kung dadating na ako sa point na medyo tinatupak ako. So, alam niya na yung gagawin niya kasi naintindihan niya eh. Kumbaga may deal kami dalawa, may pinag-uusapan kayo na ito yung kailangan dito sa relationship na to. Ito yung needed dito. And, kasi pag yung pinipilit mo itong person na to, hindi ko naman sabihin na kasalanan mo, no? Naintindihan kita na gusto mo lang talaga na magbago siya. Tsaka, may ginagawa naman talaga siyang kasalanan sa'yo. But pinipilit mong i-change yung personality niya. Kumbaga, pipilitin mo talaga na magbago ka because kailangan natin na maging maganda yung future natin dalawa. Gawin mo to. Lalo lang, kumbaga, sabi nga dito, it only create unnecessary stress. So, lalo lang, liliyab, kumbaga, yung apoy. So, let this person, and dahil magbabago naman yung isang tao, dahil gusto niya nang magbabago siya, dahil alam niya na kailangan niya nang magbago sa sarili niya mismo, alam niya na magbabago na siya, hindi dahil sa kung kanino man. Yung isang tao, magbabago yan siya dahil desidido na siyang magbago siya. Hindi dahil sa'yo,
Hindi dahil may anak kayo, kung sakali man, pero wala naman ako nakita dito. Hindi dahil sa sinabi ng nanay niya, hindi dahil sa sinabi ng kaibigan niya, kundi dahil sa decision niya mismo na magbago siya. Kaya magbabago siya. Pero yung personality niya nandyan na yan. Mag-aliliyab at liyab yan. Tama ba ako? Isang araw, kung sakaling mag-range siya sa anger niya. Kasi may anger issue talaga itong person na to. So, I mean, yung anger issue, yung parang pikon, parang madali magalit, parang ganun. May issue, may ganun siyang, masakit siya magsalita. Nasa personality niya yun eh. Sabi ko nga, might be this person is an Aquarius. This person could be Aries, Sagittarius, Leo, or Gemini, or Capricorn. So, mga prangka magsalita. Masakit magsalita. So, may ugali talaga siya. And, pero, di ba sa kwento ko kanina, kahit ganun siya, mahal ka niya, mahal niyo yung isa't isa. Nakikita niya yun sa, hindi lang siya showy na tao. Hindi siya showy. Gumagawa siya ng paraan na pagbabago sa relasyon ninyo. In a way na sa sarili niya mismo. Hindi niya na sinasabi sa yun. So, ang kailangan talaga ninyo dito is mag-usap kayong dalawa. Pag-usapan ninyo yung differences ninyong pareho. And yung, kasi nakikita ko dito sa point, di ba, yung sa last na, nung time na ikaw na mismo yung gumibap dito. Hindi mo na siya kinausap, di ba, gumawa talaga siya ng paraan kasi ayaw kanya mawala. Dito na siya nag-start na yung, dito na yung sinabi ko kanina na, siya mismo sa sarili niya, nag-decide na talaga siya na magbago dahil ayaw kanyang mawala. So, yun na yung decision niya, siya mismo, hindi mo na siya pinilit. Ikaw na lang yung nag-step back. And siya na mismo na-realize niya mismo sarili niya, mali na talaga ako. Kailangan ko nang ayusin yung sarili ko. And yun na yung pinatunayan niya sa'yo. So, parang ganun lang yun. So, I hope kung naka-resonate kayo dito sa reading na to. I hope your relationship works. Kasi sa totoo lang, maganda naman yung reading. Maganda yung reading. Kasi nakikita ko naman sa person mo, nung time na umalis ka na, in the future, is nagbago talaga siya. Yung parang hindi madali para sa kanya pero ginawa niya yung best niya para mag-offer sa'yo ng new beginning, para ayusin para maging matured enough this time na bigyan ka ng matatag na pagsasama ulit, ng pagbabago talaga sa sarili niya kasi gusto ka niya makasama din talaga habang buhay. Dito niya na-realize na wait lang, mali na talaga ako, sobra ko na siyang sinaktan, di na tama yung ginawa ko at saka ayaw ko siyang mawala. So kaya yun, hindi mo nga siya hinabol eh, hindi mo na siya kailangang habulin kasi siya mismo yung lumapit talaga sa'yo at kukunin ka talaga niya at ipapatunayan sa'yo na nagbago siya. So that is my reading for you. Thank you and God bless.